What's up mga kaberks? Good morning, Finland! So for today's video ay magluluto na naman tayo. Walang katapusang pagluluto mga kaberks. Ang iluluto ko ay request ng inyong kaberks. Ayan. Sinigang na pata. Pero wala akong sahog. Ang sahog ko lang ay pechay at okra. May request pa siya. Gusto niya yung sinigang na ginigisa daw. Ginigisa sa kamatis at sibuyas. Basta yung ginigisa. Ayaw niya yung sinigang na basta lang papakuluan. So, ayan. Iluluto ko to sa pressure cooker. Namumuti na naman ang Finland. Pero sa Saturday, nakalagay sa weather forecast, maaraw siya na may konting snow. Pero sana matunaw na yan kasi nag-positive ngayon eh. Mahirap kasi kapag ganyang negative ang weather tapos nag-snow, tapos biglang magpa-positive, tapos magne-negative ang weather. Yun yung nalulusaw siya tapos nagiging icy. Nagiging madulas ba? Matumitigas yung kalsada, mas madulas yun. Mas mahirap. Nag-umpisa na namang sumakit yung mga paa ko, kamay ko, pagka ganitong malamig mga kaberks. Kalaban ko yung malamig na yan. Sa umpisa lang yung nakakatuwa. Kapag ka mainit, warm yung weather, or mainit na mainit, dun mo lang mamimiss yung snow. Pero pagka ganitong totally snow na, hindi na nakakatuwa. Alam nyo kagabi, ang sarap ng ulam namin mga kaberks. Nakita ko sa inyo. Ang ulam namin kagabi, binigay kasi si Julie na ayuda na chicken, yung breast chicken. Alam nyo, punong-puno to kagabi. Siguro nasa 2 kilos yun yung binigay ni Julie na mga chicken. Puro laman. Niluto ni Reng na na honey garlic. Ang sarap mga kaberks. Parang ganito yung lasa ng natitikman ko sa mga restaurant. So, unti-unti na pinipirata na rin yung mga recipe nila dun sa restaurant. Naglalaway ako kasi napakadaming garlic. Kaya puno to kagabi. Tapos kaninang umaga kumain ako, nag-almusal ako. Yan, may natira, 2 slice na lang. Tapos, si Sam, di ba second year college, tama ba? Second year high school? Grade 7 na si Sam. So, ang kinuha niyang extracurricular na subject ay cooking. So, malamang sa malamang, culinary din ang kukunin ni Sam. Pero hindi pa ako sure. Kasi dati sabi niya gusto daw niyang magdoktor. Gusto daw niya magdoktor ng mga hayop. Yung veterinary. Pero hindi ko alam. Siyempre nagbabago naman yung Tapos gusto din niyang maging flight attendant. Bahala sila kung ano gusto nilang kuhanin. Importante makapagtapos sila. Pinapak na namin to kanina sa kagabi. Ang sarap. Natutuwa ako kasi unti-unti may katuwang na ako sa pagluluto. Yung kasalita sa pagluluto. Luluto ko muna yung ulam namin para mag-11 na, 10:45. Para makaidlip ako mga kaberks. Para makaidlip ako bago kami pumasok. So, kailangan ko na talagang sumabay kay Kiro sa sasakyan pagpasok kami kasi mahirap mag-commute kapag ganyang may snow. Lalo na dyan sa may hagdan pababa. Madulas. So, yun lang mga kaberks. Update ko kayo sa mga susunod na ating video. The next day. Good morning mga kaberks!
Another good morning na naman tayo, no? Nalusaw na yung snow, mga kaberks. Ayan, o. Tignan nyo. O, diba? Malabo yung ating camera. Huwag na natin ipakita sa inyo kasi nagmo-moist yung ating window dahil another busy day, mga kaberks. Napansin nyo ba? Maliwanag yung ating kitchen. Kasi pinalitan na ni Kiro yung aming mga ilaw. Dati kasi isa lang yung umiilaw tsaka dalawa ngayon. Ayan. Tapos inangat niya. Dati kasi nakalawit yan hanggang dito. Kaya parang madilim. O ngayon, wide na yung naano ng ating ilaw. And then, binago namin ulit. Binalik namin sa original na setup yung ating table na paganyan. Dati kasi paganon. O ngayon, paganyan na yan. At, ayan, may bago tayong pa-order ng siopaw, mga ka-berks. May nag-order na subscriber na taga dito sa Finland. 4 na pack yata. So, yung ating isang pack, yung isang ganito natin ay 10 pieces ang laman nito. So, may order na 4. Tapos, may iba pang order na ibang tao naman. Yung isang tao, 4 ang order. And then, si Hans, pupunta dito, inaabangan ko. May order din si Hans. So, ito pinapalamig ko. Ito ay lumamig na, napak ko na. Busy talaga tayo, mga ka-berks, no? Then, nagpre-prepare ako ng dalawa akong lumpia. Kinulang ako ng chicken na palaman na naman. So, kung ano lang yung available ko dyan, ayan. Nakita nyo ba yan? Alam nyo kung ano yung laman nito? Ang laman nito ay, pakita ko sa inyo mga ka-berks. Mainit-init pa to eh. Ayan o. Ito ay blueberry. Wala na kasi akong ube dyan. Ang sarap. Pwede palang blueberry jam. Ang sarap, mga ka-berks. Papatikimin ko si Karina nito. Alam nyo, ang dami namin blueberry stock. Kasi, kung nagpunta dito si Karina, yung mga stock nilang blueberry sa bahay nila, pinadala daw dito ni Yukim. Diba alam nyo naman, mga ka-berks, sila Yukim ay meron silang summer house na malayo. May summer house sila sa countryside, malapit sa forest. So, yung parents nila, Yukim, nag-blueberry picking sila. Kaya lagi din kami may supply ng blueberry. Pakita ko sa inyo. Kita nyo yan? Ito iba to. Ibang Mustica heroca. Hindi ko alam kung anong klaseng berry to. Basta blueberry din siya pero parang ibang ano din yata. Ibang hindi ko maipaliwanag. Basta yan, mga ka-berks. Yan. Blueberry din to. Yan. Blueberry. Tingnan nyo. May pangalan pa ni Yukim. Ayan din, blueberry din yan. Ang dami nito, siguro mga 1.5 kilo to. And then ito. Ayan o. Ito medyo malalaki. Alam nyo kung anong ginagawa namin sa blueberry na yan, mga ka-berks? Pinang-shake namin. Tapos meron pa kaming strawberry dito. Nung last picking namin. Napakatamis ng strawberry na to, yan. Hindi yan masisira dyan, mga ka-berks. Kasi nasa freezer siya.
And then, meron ako ditong extra na chiffon cake. Yan. Ilagay ko lang sa freezer. Pag may nag-order, i-assemble ko lang yan. Lalagyan lang yan ng filling. Tapos, meron akong dalawang extra na siopaw dyan. Merong may-ari yan. So, itong ating freezer na to ay abang to para sa ating mga order. Yan talaga. And then, yung aming isang freezer, yung aming freezer na isa, yung sa ref, 3 compartment naman yun. 3 or 4 na compartment. Doon ko nilalagay yung mga ulam, yung mga ibang stock namin, leftover na mga pagkain, isda, karne. Dito sa isang freezer namin. So, ayan ang ating blueberry. Ang sarap, mga ka-Berks. Magtitimpla lang ako ng kape. Ito, trinay ko ng walang palaman. Kasi wala na talaga akong papalaman. Timpla lang akong kape kasi nagugutom na ako. 9:30 na ng umaga, mga ka-Berks. Madilim lang. Wala akong kasama dito sa bahay. Sila Kiro pumasok. Yung mga bata pumasok. Si Sam maagang pumasok kasi meron siyang exam ngayon ng biology. And then si Reng, sumabay sa papa niya, umalis ng 5:30 yata or 5:45. So yun lang, mga ka-Berks. Magtitimpla ako tapos mag-aalis. Ay, mga ka-Berks. Ang sarap ng kape. Pansin niyo yung ating upuan, mga ka-Berks. Yan. Ito yung mga upuan nila Julie sa bahay nila, sa sala set nila, sa dining nila. Ibinigay sa amin ni Julie. Thank you so much, Bilat. 6 na pirasong upuan. Since yung upuan namin ay may tas-tas na yung mga gilid, binigay niyo sa amin tong mga ano nila. Ito nakikita niyo ba? Dining chair. Magkape tayo, mga ka-Berks. Mag-almusal tayo. Kwento lang ako sa inyo, no? Ganito muna tayo habang nagpapahinga ako. Habang pinapalamig ko yung siopaw. Kasi mamaya magagawa ko ng Shanghai. Alam niyo, marami kaming pending na video. Siguro, pang 1 linggo. Yung mga past days na hindi kami nakapag-upload. I-upload ni Kiro yun. Kaya medyo late yung ating video. Konti lang naman. Mga 1 week lang na late. Kasi nga na-busy kami. Kasi alam niyo na yan. Pag di kami nakapag-upload, pagod kami sa trabaho niyan, mga ka-Berks. Nagre-recover ng pagod. Pag di kami nakapag-upload, tapos bigla kaming may libreng oras, let's say Sunday, kagaya kahapon, kasi tinapos namin lahat ng trabaho namin ng Sabado, kahit inabot kami ng gabi. Hindi kami nakapasyal kila Julie ng 2 weeks na kami hindi nakakapasyal kila Julie. 2 or 3 weeks na. Kahit na binubudol kami, hindi kami nagpapabudol. Kahapon, tulong-tulong kami naglinis dito sa bahay. Natuwa ako, mga ka-Berks. Kaya itong table na to na i-set up namin sa original. Nung pagdating namin, galing ng Pilipinas, yung unang dating namin, original talagang table ay nakapaganon. Tapos nagpalit kami ng table. Dati yung table namin 4 lang. Hanggang sa bumili si Kiro ng bagong table ito, yung 8. Kasi alam niyo naman marami laging nakalatag sa lamesa. Tapos yun, inayos ni Kiro yung aming ilaw. Yung mga bata,
Nag-ayos sila sa kwarto nila, sereng sa sala. Pero may gagawin pa din ako. Tapos nakapamalengke kami mga ka-Berks. Ang tagal namin hindi na malengke ng minsanan. Yung pupunta kami doon sa tawag nito, Kaupahali, ganon. O sa Asian market. Ginagawa ko, bumibili ako. Every time magtatapos, ginagawa ko, namamalengke ako tuwing uuwi ako after ng work. Kasi hindi ko kaya ng mabigat doon sa bike. Natuwa ako dito sa blueberry. Ang sarap. Alam niyo mga ka-Berks, yung mga previous vlog, nagno-notify yun sa YouTube kapag may mga comment, ganon. Nagbasa ako ng mga comment dun sa mga previous vlog namin nung umuwi kami ng Pilipinas. Merong dun, hindi ko alam kung curiosity or hindi ko maipapaliwanag kung ano yung pakiramdam ba tawag doon. Kung naiinis ba siya or what. Or nagtatanong lang siya, ganon. Kasi mga ka-Berks, nung pumunta kami sa Davao, ang ginamit naming valid ID sa airport, papunta ng Davao, local flight mga ka-Berks. That means local flight. Hindi ko alam kung question niya kami, nagtatanong ba siya, or hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung ng style ng tanong niya. Ginamit kasi namin doon is passport. Lahat na ginamit namin papunta ng Davao, lahat ng transaction namin ginagamit namin is passport mga ka-Berks. Kami ni Kiro. Lalo na kami ni Kiro. Alam niyo kung bakit? Yung aming local ID sa Pilipinas, yung SSID ko, voters ID ko, yun lang ang meron ako. Voters ID, SSID, at saka TIN ID ko. Lahat yun mga ka-Berks, ang payat ko pa. Lalo na nung kapapanganak ko kay Reng, siguro 2 years. Tumaba kasi ako, nag-start akong tumaba nung 3 years old na si Reng. 3 or 2 years old. Tapos lalo pa akong tumaba dito. Pag ginagamit ko yun, lagi nila akong hinahanapan ng present ID. Ganon. Parang nagdududa sila kung ako ba talaga yun. Hindi ko pwede ipakita sa inyo, nakatago yung mga ID namin eh. Si Kiro ganun din. Alam mo yung ang babata pa namin sa itsura namin na yun. Kaya ang ginagamit namin, one time, nung nagpunta kami ng BDO, nag-encash ako ng pera sa BDO. Nag-withdraw ako ng pera. Yung uwi namin nung, hindi nung ngayon nung una pa. Hinanapan ako ng 2 ID sa BDO. So, ang prinisend ko is yung voters ID ko na ang payat ko, lalong payat ako doon. At nung SSID ko, iba yung itsura ko doon mga ka-Berks. Iba yung itsura ko kasi humpak pa talaga ako doon. Tapos makikita nila yung itsura ko ganito. So wala ako may papakitang ID. Ang pinakita ko sa kanila, yung aming ID dito na, may police ID kami dito mga ka-Berks. May police ID kami, Visa. Ayun yung mga valid ID dito. So hindi nila in-honor yun. Kasi daw foreign ID. So, yun, wala akong may ibang may pakita na present ko na mukha. So, ginagamit namin yung passport. Ngayon yung mga bata, mga ka-Berks, totally wala silang local ID, local valid ID ng Pilipinas. Wala silang, dito, wala ring ID dito ng school, mga ka-Berks. At for sure sa Pilipinas, hindi valid yung ating school ID sa mga transaction. So, ang tanging paraan lang ay passport. Kaya yun ang ginagamit namin sa lahat ng transaction namin. Passport ang gamit namin mga ka-Berks. Hindi para anuhin lang na, hindi ko alam kung question niya kami or curious ba siya. Bakit passport daw ang ginamit namin? Local flight lang naman yung, kung bakit yun ang pinakita namin sa airport. Which is yun mga ka-Berks? Ang tawag dun is valid ID. Wala lang, nakwento ko lang. Kasi maraming mga tanong-tanong sa na
Kaya gusto kong sagutin, dagdag kaalaman lang, mga kaberks. Wala akong present ID na ganito yung tsura ko. Lahat ng previous ID ko, mga past IDs ko, nung payat pa ako. Yun. Kung may question sa Pilipinas. Sa Pilipinas, alam nyo naman, dito kasi sa Finland, ibibigay mo lang yung security ID mo. Lahat ng transaction mo, lalabas yun. Dapat ganun sa Pilipinas, yung inaano nila na national ID. Dapat ganun yun eh. Kung bakit, parang wala naman nangyari yata sa national ID, mga kaberks, no? Dito kasi pag inano mo yun, pag yun ang inano mo, yung ID mo, lahat ng ano mo, lalabas yun, yung information mo. Masyado ako nasasarapan dito sa blueberry siopaw. Mag-shoutout nga ako sa inyo habang kumakain ako. Thank you so much sa ating mga bagong subscribers, mga kaberks. Welcome to Kerupi Vlog. Shoutout Abing Austin. Shoutout Ate Mai Minyosa. Shoutout Rose Pabalan. Marivic Flores. Mirna Abatayo. Shoutout kay Dion Lim. Shirley Chua. Sonia Dailig. Shoutout Dalin Dimans. Si Bioli. Shoutout Wilma Rolioda. Los Viminda Bolivar. Leonida Doctolero. Marites Alberto. Shoutout kay Endimwe TV Vlogs. Sabi ni Endimwe, gumagawa din daw sila ng siopaw. Actually, gumamit na ako niya ng lard. Lard ang tawag doon po, lard. Kaya lang wala akong makitang lard dito. And then minsan ipapakita ko sa inyo sa store kung bakit hindi ako gumagamit ng bread flour. Ang ginagamit ko ay cake flour. Kasi dito mga kaberks, maraming iba-ibang klase ng flour dito. Hindi ko alam naman bumili ako ng bawat isa, tapos itry ko. Sayang. Like yung binigay sa akin ni Julie. Meron siyang binigay na flour. Hindi namin kilala, kahit si Ring-Ring hindi niya kilala, hindi niya alam. Siguro ginagamit ng mga Muslim dito, yung may mga restaurant na mga Arab, ganon. Binuksan namin, yung flour niya, alam nyo, hindi siya fine. Magaspang siya. Mahal ang mga flour dito, mga kaberks. Iba-ibang klase ng flour mahal. Kaya, sorry sa'yo na nag-comment. Hindi ako magta-try ng ibang flour. Hindi ako magta-try ng ibang flour maliban sa nagamit ko na-try ko na ng matagal, ng 6 years. Kasi ito talaga, subok ko na. Tsaka wala akong napapansin na lard dito. Kaya ang gamit ko, butter. Butter or margarine. Pag hindi ako nakabili ng butter, doon sa pinupuntahan ko, pag wala akong makitang butter, margarine ang ginagamit ko. Shout out Fatima Panayaman, Tekya, Kyle Gabriel, Geraldine Piosca, Badiango, Divina Villa Marine. Welcome to Kerupi Vlog. Liza Lapides, Amelen Yanko, Ami Maputi, Juvena Sagon ng Liluan, Cebu. Actually, itong ating siopaw, hindi ko naman to siniseryoso na talagang magbebenta. Talagang may nag-o-order lang, mga kaberks. Natikman nila, kaya alam nyo ba, kung bibilangin ko yung mga nagawa ko na, siguro nasa 600 pieces na. Kasi last week may nag-order sa akin, umabot sa loob lang ng 2 days. Sa loob lang ng 2 days, 200 pieces ang nagawa ko. Marami na ako nagawa, mga kaberks. Siguro nasa
Basta ang tansya ko nasa 500 to 600 pieces na. At alam niyo ba mga kabarks, napakinabangan ko na yung pinagbentahan ko nito. Kwento ko sa inyo kung saan naipambayad na namin ng amilyar. Amilyar ng 1 taon namin yung bahay namin sa Bataan. O, di ba bongga mga kabarks? Ang laki ng binayaran namin amilyar. Mahigit 5,000. Mahigit 5,000 or kulang-kulang. Kulang-kulang 6K yata. Basta 5,000 mahigit. Mga kabarks, napakinabangan ko na. Pang emergency, ano namin yan. Pag may kailangan kami bayaran. So yun lang mga kabarks, mamaya papakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng Shanghai.